Magandang araw sa inyong lahat mga banateros at eto na nga pag-usapan na natin ng mga may init na issue sa lipunan. Ay nako, grabe oh. Alam nyo, matindi ho ang mga nangyayari sa ating politika at painit na ng painit habang palapit na ng palapit ang 2028. Pero bago yan mga kababayan, baka naman pwede. Baka lang pwede na mag-like na kagad kayo, mag-subscribe kagad kayo. Ngayon pa lang. Kasi alam nyo ba, pag nag-like kayo at nag-subscribe kayo, malaking bagay yan sa algorithm eh. Agad-agad yan. Pag nilike ninyo, mabilis ang takbo niyan, kakalat kaagad yan. At masuplak natin ang mga katarantaduhan at kasinungalingan ng mga tanso vlogger, yung mga bayaran vlogger, yung dati naka-tricycle, ngayon naka-mustang na, di ba? Oh, at syempre yung dating naka-ano lang sa kubo-kubo, ngayon naka-condo na. Kasi nga, mga bayaran niya, mga hindot na yan. Alam mo na. Oh. Tapos siyempre may pangtsupa pa sila. Alam mo naman mga bayot yung mga yan eh. Kaya talagang atat na atat sila sa pera. Ganun talaga buhay. Tapos yung mga plastic na pinklawa naman na kumakain ng suka at kumakain ng tae na dati na nilang sinuka, tinae si Marcos ngayon. Naku po, grabe. Alam nyo, may nabasa nga ako kaganina eh. Hindi, kahapon yun may nabasa ako. Ano bang daw ang difference ng mga Duterte, yung mga DDS at saka yung mga kakampuet? Alam mo ko ano, yung mga DDS daw noong 2022 nabudol. Naku po, patay tayo dyan. Ako, na-realize silang nabudol. Pero ngayon, panahon na ito, na-realize na nila at nagbago na sila at kaya bumabanat na muli sila kay Marcos. O yun. Pero ang mga kakampuet daw, dating bumabanat kay Marcos, dating diring-diri kay Marcos, pero ngayon pinapalakpakan na. Mantakin mo, pinagtatanggol nila ang mga bata ni Marcos kesa sa dating binabanata nila ito, di ba? Bakit ganun? Ano to, pera-pera na lang talaga? Pero pansinin ninyo, karamihan dyan bayot. Bakit? Kasi yung mga bayot na yan yung mga naghahanap ng pang-chupageti. Hindi, walang biro. Alam mo, kasi yung mga bayot na yan, mga pervert yan eh. Yung mga vlogger na yan, hindi ko sinasabing lahat ng bayot. Ang sinasabi ko, yung mga vlogger na yan, mga kulang yan sa chupageti, kaya kailangan nila, so magpapabayad ngayon sila para makachupageti sila, di ba? Dahil sa pita ng laman, kailangan nilang gawin yan. Kaya ganun talaga. Isasakripisyo nila ang bayan, makachupageti lang. Ay! Muntik na tayo madulas-dulas dun ha. Nadulas na nga tayo noong una eh. Tapos ngayon nadulas pa. Anyway, eto na nga, pag-usapan na po natin. Alam mo, marami tayong pag-uusapan ngayon. Yung issue ng bardagulan ni Marcoleta at saka nung Chief Justice, dating Supreme Court Justice. At syempre, pag-uusapan din natin yung hanggang ngayon, wala pang nahuhuling mastermind sa flood control. At syempre yung flood control scandal. At syempre yung iniisa-isa na yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte na ay kulong. Dahil nga naman, sabi nga nila, sa 2028, kailangan ng lahat ng kakampi ng mga Duterte mawala. Lahat ng mga kaalyado, lahat ng posibleng tumulong, lahat ng posibleng mangampanya, lahat kailangan mawala yan. At talagang yurakan yung mga dating mga opisyal ni Pangulong Duterte para talagang madiin. Tingnan nyo na, meron talagang war on drugs. Gusto nyo pa bang umulit yan after 2028? Diba? May mga ganyan-ganyan pa sila eh. Gago! Akala nila makakalusot sila sa ganyang propaganda nila. Nagba-backfire yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga Pilipino na-miss ang war on drugs. Yan ang katotohanan. Ang mga Pilipino na-miss yung kamay na bakal ni Pangulong Duterte. Hindi, isipin nyo to mga kababayan ha. Sino sa inyo dito ang tuwan-tuwa ngayon dahil putangin na daming adik sa labas. Sa bahay ninyo, kapitbahay ninyo. Yung dating tulog, nagtatago. Ngayon, doon sa labas. Gumagano'n ngayon. Hindi, ang daming ganyan ngayon. Walang biro, ang daming ngayong, talagang nasa karsada, mga lulong. Naku po. Parang wala silang kinakatakutan, ano?
Dati kasi takot sila eh. Alam nila may paglalagyan sila. Ngayon wala na. As in, ano na sila, piyesta na sila. Eh, yung iba nga, tangin na, nagpo-post pa sa Facebook eh. Saka nakakita ng ganun. Dati nagtatago, ngayon nagpo-post sa Facebook. Di ba? Pero syempre, ito mga kakampuit, ito mga tanso, akala nila yung mga hirit nila dun sa war on drugs, yung pagkukondina nila kay Pangulong Duterte, akala nila, natutuwa sila. Sila lang, yung pare-parehong mga adik. Yung pare-parehong mga merong, ewan ko, kung may boyfriend ba silang adik, may girlfriend ba silang adik, o baka naman may kamag-anak silang adik, o yung mga magulang nila adik. Hindi malamang siya ganun eh. Alam mo ako, talaga sabi ko nga sa inyo, may mga kilala akong ganyan eh, yung mga galit na galit kay Pangulong Duterte kasi nasira negosyo nila. Nasira yung ano. Oo. Ngayon, buti nga ngayon, hindi ko na sila kakilala eh. Kasi sabi ko, dahil na, pag kayo nakipagkaibigan sa akin, umayos kayo ha, hindi pwede adik sa akin. Kaya ngayon, wala na yung mga hindot na yan, nagtatago na, hindi ko na alam kung asan sila. Hindi ko nga alam mga pangalan nila, yung totoong pangalan nila ha. Basta naririnig ko lang eh. Kasi nga, alam mo mga kababayan, nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, takot na takot ang mga adik at pusher, drug lord. Ngayon, piyesta sila. Bakit? Saan ba nanggagaling yung droga? No, yung iba pa galing pa sa mga recycled, di ba? Mga recycle na drugs mula na nahuli ng kapulisan. Naku po. Tanungin ninyo, asan na yung mga nahuli? Ang dami mga recent mga nahuli na cocaine, party drugs. Oh, ang daming nahuli. Asa na ngayon yun? Di kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ewan ko, ginagawa doon na sinusunog pa. Basta talagang inaano na, dinidispose kagad. Ngayon ata, nire-recycle eh. Ayun na ata nangyayari ngayon, nire-recycle. Bakit? Kasi, eto isipin ninyo bakit ang daming nahuhuli, ang daming nasasawatan, nasasabat na mga droga, pero bakit talamak pa rin ang droga sa karsada? Hindi nyo ba naisip yon? Kung totoo yung sinasabi nilang pinakamaraming drogang naharang, pinakamaraming drogang nahuli, di ba? Sana pinakamarami o di dapat sana bawas na sa kalsada yan kasi marami nga eh. Hindi. Mas lalong dumami sa kalsada. Bakit? Malamang sa malamang, ninegosyo. Ninegosyo ng mga nakaupo. Hindi natin alam kung sino yung mga yun. Gago! Basta ang alam ko, yung nakaupo na yun, gawa ganun-ganun yun. Di ba? Kaya nga akala nila yung pagdidiin dun sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte kasi ngayon lumabas yung mga bagong listahan na kesyo ito daw ay ipakukulong mga ganyan-ganyan, di ba? Ito daw ay pagka lumabas ang warrant, sabi ba naman ni Claire Castro, anak ng wedding talaga to sa Claire Castro, no? Wala sa ulog. Sabi ba naman ni Claire Castro, oy, pagka nangyari yon, wala kami magagawa to enforce the law. Tanga lang, tanga. Meron na nga Supreme Court decision eh. Pangalang abogado ka ba o bobo ka lang talaga? Hindi totoo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong
pinipiling kulay. Wala kaming kinikilingan, basta para sa bayan kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan